Walang may gustong pag-isipang siya'y kriminal. Walang may gustong makulong. Wala ring may gustong mamatay ng bata pa. O kaya'y mawalan ng buong pamilya. Ngunit sa isang survey noong nakaraang taon, lumalabas na higit na 50 bahagdan ng mga mag-aaral sa senior high ay nagsimula ng landasin ang mga daang patungo sa mga nabanggit. Tumikim na pala sila ng bawal na gamot. Marahil, hindi nga mawawasak ng biglaan ng droga ang buhay mo kung paunti-unti mo lamang titikman ang mga ito. Ngunit may mga tao nagkukombinasyon ng droga sa isang maramihang gamit at ito'y nakamamatay agad. Sa paggamit ng ilegal na droga, inilalantad mo ang iyong sarili sa mga panganib. Malapit sa aksidente ang mga tao nasa impluwensya nito dahil nawawala sila sa tamang wisyo at tamang pagpapasya. Panganib din ang sakit na maaaring maidulot ng maling paggamit ng gamot. Maski ito'y legal, gaya ng mga cough syrups, mapanganib ding masangkot sa iba't ibang bayolenteng kahulugang dulot ng mga nagbebenta ng bawal na gamot. Mayroong ding mga panganib na pangmatagalan ang epekto. Sa palagiang paggamit ay nagiging adik ka na sa gamot at di mo na namamalayan ay lulong ka na. Ang mga nabanggit ay mga kagyat na panganib na maaring sumapit sa nagdodroga. Sa pagkalulong, ang tanging nagiging focus na lamang ng iyong buhay ay pagnanais na magkaroon lamang ng magandang pakiramdam. Nakakatakot ang mga epektong nabanggit. Ngunit mas nakakatakot ay ang pagkawala ng iyong integridad o karangalan. Kapag sinabi mong, okay lang na nagdodroga ako, kasi yun din naman ang ginagawa ng mga kaibigan ko eh. Ang tunay na sinasabi mo ay, wala na akong pakialam sa kinabukasan ko. Kapag ganito, ay menos ka na bilang tao. Ang posisyon ko sa isyong ito ay malinaw. Ayoko ng droga. Madaling kapasyahan ito. Madaling matandaan. At walang malabo rito. Pinatataas nito ang pagtingin ko sa aking sarili. Dahil batid kong nakatanaw ako sa aking kinabukasan. Lahat ng nabanggit ko tungkol sa panganib ng dulot na droga ay naririnig-rinig na ninyo. Hindi na ito bago. Alam naman na ito ng lahat. Ngunit sa kabilang kaalamang ito, isang bagong henerasyon ng mga kabataan na ang gumagamit ng bawal na gamot. Nangamamatay pa ang ilan. At umakyat pa ang bilang ng mga nabibiktima. Dati-rati, mga 40 bahagdan lamang ng mga kabataan ang sumusubok. Ngayon ay lagpas pa sa 50 bahagdan. Bakit? Sasabihin nila na mahirap tanggihan ang barkada. Totoo naman, sa susul ng mga kaibigan, napapatikim ang isang kabataan. Mahirap humindi sa kanila. Mahirap matawag na iba. Mahirap ma-out sa grupo. Mahirap makantyawan ng ganito't ganoon. Ngunit isipin natin, ang kantyawan ng mga kaibigan ay hindi magandang dahilan upang magdroga. Kinakaibigan tayo ng ating mga kaibigan dahil sa ating taglay na ugali at pagkatao.
Hindi dahil sa dapat nilang makita sa atin kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi tayo salamin ni numan at ang kaibigan, sinasabing tuwiran kung ang maganda o hindi maganda sa atin. Hindi natin kailangang maging salamin sa kanila at sila sa atin. Kapag nahaharap sa pagpapasya o pamimili, may mga kabataang masasabing, bayaan mo yung bukas, matagal pa yun. Malaking kamalian ito. Kahit sabihin mong di darating ang kinabukasan, darating at darating iyan. At kapag nariyan na ang bukas, kung masaya ka o hindi, ay depende sa kung ano ang ginagawa mo ngayon. Sa pagtanda ko at kapag ako'y nagkapamilya, ibig ko ang pinakamainam para sa kanila. Hindi ko na naisin na sila'y mapahamak. Sisikapin at gagawin kong modelo ang aking sarili. Kung isang araw at tatanungin nila ako kung sumubok ba ako ng droga noong aking kabataan, ibig kong masagot ng may pagmamalaki, hindi! Sa bawat taon, libo-libong kabataan ang pumipiling gumagamit ng ilegal na droga. Hindi ko nadaragdagan pa ang bilang na iyon. Magiging malaya ako sa droga. Hindi ako mag-a-addict.